Nagkaroon pala kami ng online class nung Tuesday at medyo maulan yung mga panahon na to. Umabot din ng 4 na oras yung online class at 7 a.m. nag-start, 11 a.m. natapos. Dahil sobrang aga at late na rin natapos, nagsabi yung professor na pwede na daw kaming kumain basta nakikinig lang kami sa kanyang discussion. Tapos araw-araw na rin kami nagkikita or nagkakausap ng mga kaklase ko sa thesis. So dahil tapos na yung online class natin, magre-recap tayo ng pwede kong i-share sa inyo. Mga natutunan ko rin at somehow baka makatulong din sa inyo. So tip number 1 is time management. Kailangan mong matutunan ang maglaan ng oras para sa trabaho, pamilya at pag-aaral. Pangalawa, gumamit ka ng task tracker o to-do list. Malaking tulong kasi ito para hindi mo makalimutan ang mga requirements o deadlines kasi dito meron tayong tinatawag na Imabini portal. Dito kasi ina-upload ng mga professors o teachers yung mga deadlines and tasks na kailangan i-accomplish ng mga estudyante. Ang tricky part lang kasi dito kapag sabay-sabay gumamit yung mga estudyante, may times na nagda-down talaga yung system or hindi ka na makapasok. Kaya kapag yung deadline mo ay sinagad mo siya kung kailan ka mag-a-upload, for example, today yung deadline and ngayon mo rin sinubmit, mahihirapan kang magpasa kasi minsan sabay-sabay lahat ng nag-upload at minsan hindi ka talaga makapasok doon sa portal. Kaya maganda talaga na iwasan yung procrastination at i-upload mo siya ng mas maaga. Or pwede mong i-request yung sa professor mo na kung merong deadline, i-upload ng mas maaga para mayroon kayong ample time na gawin yung mga task niya bago nyo i-upload sa Imabini. Pangatlo naman, iwasan ng procrastination. Ayun, kagaya ng sinabi ko kanina, mabagal nga yung Imabini portal kaya maganda na wag nang mag-procrastinate. So, alam niyo na sa mga mahilig mag-procrastinate, ang kalaban nyo talaga dito is yung Imabini portal. Pang-apat naman is makipag-collaborate sa mga kaklase. Mahalaga pala ito dahil kapag ka-thesis na, mas madali ang mga gawain kapag may support system at may mga taong pwede mong lapitan. Hindi lang pala about to sa thesis marami rin kasing chances na marami kayong collaboration effort. For example, mga webinar series, gagawa kayo ng collaboration work for presentation, and all that. Panglima naman, piliin at pahalagahan ang magiging thesis group mo. Sa case kasi namin, 7 kami sa grupo at malaking bagay na nagtutulungan talaga kami. Hindi lang naging madali ang proseso dahil iba-iba kami ng opinion at approach. Pero dahil sa teamwork, nalagpasan namin ang mga challenges. Shout out na rin pala sa thesis leader namin. Thank you Ate Leia sa pagiging nanay at sa pagiging hands-on sa lahat ng ginagawa. Alam ko marami ka rin ginagawa sa bahay, sa trabaho and all that, pero you find your ways to communicate and to deliver your task po. So thank you for keeping the team intact. And salamat po. At panghuli, maniwala ka sa sarili mo. Again, valid talaga na mapagod. Kaya kapag napapagod ka, magpahinga. Kapag okay na ulit, saka ka tumuloy. Hindi naman kailangan maging perfect. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Kung may isang bagay pala ako natutunan sa PUP Open University, yun ay kayang pagsabay ng pag-aaral, trabaho at pamilya basta may disiplina, tiyaga at tamang mindset. Mahirap siya pero kayang-kaya niyo yan. Kayo pa ba? Salamat sa panunood at see you sa next vlog. Thank you for watching. Bye!